Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po, sobrang gulo talaga ang nangyari ngayon. Naghain ng ethics complaint sina Stella Kimbo at Angelica Ko laban kay Wilbert Lee. At si Wilbert Lee naman ay handang harapin kung ano man ang inihain ng dalawa. Ano ba ang nangyari dito? Kinasuhan daw itong si Wilbert Lee ni Kimbo at Co. dahil ipinaglaban niya ang budget ng DOH at PhilHealth. Hindi ba kasama si Lee sa Stick to the Plan? May kartel ba sa Kongreso? Kaya kapag di ka sang-ayon sa kanila, may kinalalagyan ka. So it means si Lee hindi kasali sa Stick to the Plan. Ako, delikado itong si Wilbert Lee. Baka kung, naku, inihain na ni Stella Kimbo at Angelica Ko. Naku, baka itong si Wilbert Lee ay magsasalita tungkol sa Stick to the Plan. Nako! O eto kabibig ha, I think ito yung ito yung video kung saan nag-react si Wilbert Lee tungkol sa budget ng DOH at PhilHealth. Okay, i-share ko kabibig ha. I-share ko sa inyo at panoorin natin. Bigyan natin ng reaction kung bakit nagkaganito at bakit may mga ethics complaint na nangyayari. Ito kabibig, Mano, makinig tayo kay Wilbert Lee. Sorry, I will be left with no choice but to defer the budget of the DOH for year 2025. Chair, sorry, hindi po ako sinagot, Madam Chair, sa question ko. So siguro pwede akong mag-react. Inuulit ko, Madam Chair, lahat po ng nag-a-approve nitong mga benefits na to, yung committee members, committee head, nandito po, nakaupo na po dito, Madam Chair. Bakit hindi po natin ito gawin? Naiiyak po ako, Madam Chair, kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay. Wala pa tayong lahat pakialam. Dahil may pera tayong pambayad sa ospital. Asek Domingo, you have promised me na pag-uusapan ito mga diagnostic scans na to. Ilang hearing na. Dahil ako mismo, Madam Chair, ang dami kong nakikita at natutulungan tungkol po dito na namamatay. Manhid na ba tayo? Wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno. Kung hindi po natin maramdaman ang ating mga kababae, naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari, Madam Chair. Again, Madam Chair, before the plenary deliberation, kung kailangan pong pag-overtimean ito ng nating lahat, gawin po natin ito. Hala, yun pala ang nangyari, nag-defer siya. So, ibig sabihin, hindi natin ito, kailangan pag-usapan talaga ito. At ito naman ang komento ni Wilbert Lee. Sabi ni Wilbert Lee, hindi ko intensyong manakit o mangbuli. So, meron siyang statement tungkol sa paghain ni Stella Kimbo at Angelica Ko ng ethics complaint. So, ito kabibig ha, pakinggan natin si Wilbert Lee. Okay, ito na po, kabibig ha. Nakarating po sa atin ang pag-file ng ethics complaint laban sa akin. Iginagalang po natin ito bilang karapatan ng ating mga kapwa mambabatas. Pero linawin ko lang po, hindi ko kailanman magiging intensyon na manakit o mambuli kahit kanino, kahit sino man. Wala rin sa intensyon ko na hindi respetuhin ng Kongreso. Ang akin pong naging aksyon ay bunga ng ating matinding kagustuhan na matugunan na ang kulang-kulang at napakamahal na mga benepisyong pangkalusugan na isiniwalat natin noong nakarang taon pa at mahigit isang dekadang hindi inaksyonan ng DOH at PhilHealth. Nito nga pong nakarang budget deliberations, nagtagumpay tayo sa pagkuha ng commitment ng DOH at PhilHealth na ipatupad ang mga dagdag na serbisyong pangkalusugan bago matapos ang taon. Kabilang ang libreng PET scan, CT scan, MRI at iba pang diagnostic test. At least 80% coverage para sa pagpapagamot sa cancer at operasyon sa puso. Wow, galing. 50% na karagdagang benepisyo mula sa PhilHealth at libreng pagpapasalamin. Malinaw po ang hangad natin, libreng gamot at pagpapagamot para sa bawat Pilipino para mabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit
sa takot na malubog sa utang at kahirapan dahil walang pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Tama. Hinihintay lang po natin na makakuha ng opisyal na kopya para makatugon dito. Kung tayo po ay ipatawag ng Committee on Ethics and Privileges, nakahanda po tayong magpaliwanag. There you go. There you go, nagsalita na si Wilbert Lee tungkol sa planong gurgurin. Sabi naman iba, planong gurgurin ito eh. Halata naman. Diba? Ito pa, sinasabi. The current leader is being ipal. Drop all party list sa committee ka sumagot. Paano kami nakakasiguro di mo intention mag-bully or manakit noong loob para papansin sa expense of others? Paano kami nakakasiguro na hindi mo ninais na maging unparliamentary? Sino ba tong mukha mapalang na hindi mapagkatiwalaan? Sabi ng mga ilang netizen. So ito pala yung nangyari, kabibig. Yung garapalan sa kamara na nangyari. So wait for our kabibig ha. I-share ko sa inyo. So ito yon yung itong video na ito. Ito pala yung nangyari. Harap-harapang harangin ni Congressman Wilbert Lee para hindi makapagsalita sa budget issue ng DOH at PhilHealth. Si Representative Garin utal ma-terminate lang ang budget hearing. Representative Kimbo na iyak ng makalusot sa mga tanong ni Lee. So, ito kabibig. Nanood tayo. Hanapin ha. Ito pala yung nangyari kabibig. Let's go back. Kontrobersya ang kinasasangkutan ng Department of Health dahil ang kongresistang si Janet O, ang representative ng BHW part list, kung saan hindi nakakibo sa nakaraang plenaryo dahil sa hindi nito masagot ang mga kakulangan ng Department of Health sa kabila ng bilyong pisong pondo ng ahensya. Isa sa mga ni-raise na concern ni Wilbert Lee ay ang tila benepisyo ng mga health workers, ang mga gamot para sa mga ospital at iba pang atensyong medikal na tila hindi na ibibigay ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Tila sangkot rin sa nasabing plenaryo ang Vice Chairman ng Committee on Appropriation na si Stella Kimbo, kung saan makikitang nape-pressure na dahil hindi masagot ni Congressman Ko ang lahat ng mga katanungan ni Wilbert Lee. Dahil dito, agad-agad na sinuspinde ni Janet Garin ang nasabing plenaryo at budget hearing ng DOH maging ng PhilHealth, kung saan makikitang nanginginig pa ito habang nagsasalita. Ayon mismo sa mga nakapanood ng nasabing plenary session, tila makikita sa bandang huli ng nasabing video ang paglapit ng mga kapwa nila mambabatas at niyakap pa si Stella Kimbo na parang nakalusot sa pinakamalalang kontrobersyang kakasangkutan nito dahil sa hindi na nila masagot ang mga tanong ni Wilbert Lee. Agad na ipinasa ang budget ng PhilHealth at ng DOH. Ganito na raw ba kakapalang mukha ng mga mambabatas na kapag hindi nila mailusot ang kanilang pangatwiran, tila pagsuspinde o pag-terminate ng budget ang kanilang kasagutan. Panoorin ang pinaka-controversial na plenary session ngayong araw, kung saan tila maraming nainis kay Janet Garin nang pigilan nitong magsalita ang representative ng Agri Party List na si Wilson Lee, kung saan inaasahang ibubulgar pa sana ang mga hindi magagandang ginagawa ng Department of Health at ng PhilHealth sa bilyong pisong budget ng ahensya kada taon. Panoorin ang controversial full video. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba Joint motion to nangyayari terminate ngayon dito sa interpretation atin? of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The Mr. chair Speaker, hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. And suspended. Mr. Speaker. Dali lang. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno in contra. The Honorable Minority Leader is recognized.
Mr. Speaker, I move for a few minutes O yan, suspension. Ito si Kimbo, niyakap ng mga kongresista. Ito pala yung nangyari, kabibig. So ito naman ang explanation ni Kimbo kasi nagpa-interview din sila sa paghain nila ng ethics complaints. So ito, kabibig, manood tayo, ha. Ito na. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero ako po ay isang young economist. Since 1991, I've been also advocating for health sector reforms. Ako po yung research assistant para po sa patas ng pag-predict ng PhilHealth. At my PhD dissertation was about PhilHealth. Mention all the requirements. International publications, at makikita niyo po lahat yan sa Google Scholar of PhilHealth. Ako ay naging full professor sa UP dahil sa aking publications on PhilHealth. Ang ganda ng biodata ni Kimbo. Professorial chair ng Dutch Royal Family dahil sa aking work sa PhilHealth. So sa totoo lang po, hindi po kami nagkakalayo ni Rep. Lee sa aming advocacy. Magkakampi po kami sa aming sense of duty. Pero kailanman po, it was never an excuse for me to be violent. So, yun lang po. And I've never received any form of genuine apology. I waited, and I think it was waited long enough. Ma'am, can you detail lang po? Yun, mga kamibigan, nasalita na si Stella Kimbo. Ewan ko si Angelica, nasalita na ba ito? Si Angelica. So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. So, corrupt daw. Ito pa, sinasabi. Ano ba? Then why is your sell-in before you became a congressman has way less than what you have now? Factor in your expenses in your houses, tuition fees of your children and others. The huge difference is unexplainable. Seryoso ang pinag-usapan pero pag parang bungo-bungisihin itong si Madam, kaya paano paniniwalaan? Asyendera ka ba kung bakit nakakalula yung yaman at gamit mo? Ito pa. Mga kawatan, yung mga ngiti niya, merong nililihim, hambog, magnanakaw. Ito yung mga komento mga netizen. Kurakot, marikina, ito pa, ibuboto nyo pa. Masyadong makinang nagamit ang gusto nito. Ito yung mga komento ng mga netizen. Stella Kimbo, bata sa pagnanakaw, pinapakain niya sa pamilya niya. Grabe naman silang, wag nating husgahan, ha, kasi wala pa namang mga sinumite na reklamo laban kay Stella. Yun lang sa ombudsman, yung kanyang private person na tawag dito, nagsumite ng lifestyle check para kay Stella Kimbo. So, yun kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito na mauugat talaga ito. Mauugat ito lalo na kung hindi ito matabunan ng bagong issue. At lalong si Wilbert Lee talagang ipinaglalaban niya kung ano ang dapat na makuha ng sabay ng Pilipino. Ang iba nagsabi, lang talaga yan si Wilbert Lee kasi tumatakbo at tatakbo. Si Stella Kimbo naman, tatakbo naman siyang mayor, di ba? So, depende na sa inyong assessment, depende na kung ano ang inyong nakitang sinong may mali. Si Wilbert Lee ba na parang nabully daw si Stella Kimbo kasi daw sabi ng iba, hindi kasi masagot ni Stella Kimbo. Maraming katanungan si Wilbert Lee, hindi niya Winston Lee, sino ba yun, nagtanong na hindi masagot niya, paano naman ang tao gusto malaman kung ano ang pwedeng isagot ng PhilHealth at DOH. Kaya talagang tumunggab talaga itong si Wilbert Lee na wag nating pigilan, wag nating i-stop itong budget hearing for DOH and PhilHealth para malaman din ng taong bayan kung ano ang mga benepisyong makukuha nila. Hirap silang sumagot si Angelica ko, si Stella Kimbo, hirap silang sumagot sa mga tanong ni Wilbert Lee, gusto nilang i-terminate na ang session. So natural react si Wilbert Lee. So ngayon, nagsampa ng complaint sa Ethics Committee si Angelica ko at Stella Kimbo para managot daw di umano itong si Wilbert Lee. So ano ang iyong komento mga bibig? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video para pag-usapan natin ano yung mga komento, kuro-kuro sa mga issue na ito. Don't forget to like mga kabibig. Bye everyone. See you next time.